So guys, if you are planning to buy an iPhone at gusto nyo mag-start, may nagsasabi na 11 Pro ang pinaka the best, no? For me, hindi ako nag-agree doon. Why? Because itong iPhone 11 Pro ay mahal pa rin siya hanggang sa ngayon, no? Kung gagastos ka na lang din ng price ng 11 Pro, why not? Bumili ka na lang din ng iPhone 12. Mas higher specs, mas matagal ang support, aabot ko pa ng extra 1 year na support kaysa sa 11 Pro. Why not gumastos ka lang din? Kung gastos ka na lang din, why not dito na lang sa iPhone 12? Hindi mo kailangan ng telephoto kasi during that time, yung telephoto niyan hindi pa sobrang ganda. No, if you will try to compare, guys, ang specs ng dalawang yan, makita natin na halos same sila. Mas malaki pa rin ang 11 Pro, mas mabigat ang 11 Pro. Same sila ng display. Yan o. Same sila ng display. Pero nag-iba sila sa protection. Ceramic yung 12, scratch resistant yung 11 Pro. Pero dito nagkakaiba. Tingnan nyo kung gaano ka layo yung kanilang processor na dalawa. You know. 3.1, 2.0. Though di ko sinasabi na ito yung basihan, pero i-performance pag-usapan natin, mas malakas si 12 syempre. No? So, lalo na kung makukuha nyo yung 11, yung iPhone 12 ng malaking storage, panalo ko talaga. Kasi nakikita ko sa marketplace na mas mura ng di hamak ang iPhone 12 kaysa sa 11 Pro. Kasi ang pinagdalaban nila, tatlo yung camera, no? So, yun yung basihan ng presyo nila, no? Pero kung gagastos na lang din kayo at gusto niyo pang matagalan, ay iPhone 12 na kayo. At higit sa lahat, ito ang magpapanalo sa iPhone 12. Ito. 5G. Nawala sa iPhone 11 Pro. Parehas kayo naka-OLED, parehas kayo ng brightness, pero may 5G to. Na useful ngayon, lalo na pag nasa area ka ng merong 5G na satellite or tower, no? So, yan. For me, yun lang guys, no? Kasi minabasa ko sa comment na hindi ko naman siya inano. Okay naman yung suggestion niya, pero kung gastos na lang din kayo ng ganong klaseng pera, why not mag iPhone 12 na lang? O kung may konti ka pang budget, 12 Pro mo na, di ba? So, yan lang guys ang ma-share ko.